Ayan, salamat sa Panginoon. At minsan pa po, tayo po muna ay mag-pray. Lord, minsan pa sa gabing ito, maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, sa kabila ng mga pagkakataon, sitwasyon na pinagdadaanan namin. Tunay nga na ang kalakasan, ang init, ang compassion ng paglilingkod namin sa iyo ay patuloy mong inilalagay sa aming puso upang patuloy kami na makapagturo. Maraming maging bunga ito sa Panginoon, pamagitan ng katuruan na ito, Panginoon. Maraming lumabas na bunga na manggagawa, O Diyos. Sa pagkakataong ito, salamat po, Ama, sa oras na binigay mo sa amin. Ito na po yung pagkakataon na kami ay patuloy mong linisin ng yung banal na dugo upang maging maliwanag yung aming mga paningin, maliwanag yung aming pandinig, yung puso namin higit sa lahat. Ilisin mo po yung lahat ng mga daladalahin namin, mga negative na mga bagay. Pinapawalang bisa ako ito sa buhay ng bawat isa sa amin, mula sa buhay ng lingkod mo, sa buhay ko, maging yung mga physical na sicknesses, Lord, ay tulungan mo kami na sa kabila nito, makapagpatuloy pa rin ang aming paglilingkod. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Igawad mo pa yung pagpapala at ang patnubay ng banal na espiritu sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. So, ang goal po kung bakit po tayo ngayon nag-aaral, it's because we must know that why Christians are powerful and who can stand their testimonies and boldly shares the gospel of Christ. So, ibig sabihin, kung bakit po tayo nag-aaral ngayon, para daw po bilang isang mananampalataya, tayo ay maging powerful. Pag sinabing powerful, mayroon kang taglay na kapangyarihan or authority who can stand their testimonies. Pag sinabing stand, ibig sabihin na tayo yung mga mananampalataya na matatayuan yung ating mga patotoo. Amen po ba? So, bilang mga mananampalataya, dapat yung ating patotoo, tatayuan natin yun. Kapag sinabi natin na bakit tayo nandirito, it's because of miracle ng Panginoon, miracle ng healing, pinagaling tayo ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay pa. So, we can stand our testimonies. Kaya nga, lagi kong pinapaalala po sa inyo, every time mayroong revelasyon si Lord sa atin, dahil nga sa babad po tayo sa salita ng Diyos, huwag po kayong magtaka kung marami pong nire-reveal si Lord sa inyo. Amen po ba? Nararanasan po ba natin yun? So, the more po na nabababad po tayo sa fellowship, sa pag-aaral, mas madami si Lord na nire-reveal sa atin. 'Di ba? Naalala niyo po. Pero paalala po, doon sa mga revelasyon na yon, dapat po tayo na maging aware. Kasi po, doon sa revelasyon na yon, lalo na po yung mga binibigkas na talaga ng ating mga bibig. Yung mga patotoo natin, patungkol po sa katagumpayan, dapat tatayuan natin na tagumpay talaga tayo kahit na mayroon tayong mga pinagdadaanan ng mga liko-likong mga sitwasyon. Kasi alam nyo po, yun po yung maging dahilan para ang dyablo ay tulungan tayo na ibagsak. Amen po? Kasi sabi nga, ang demonyo ay lagi lang yan nakabantay sa mga dinideklara ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya never na nagdeklara ang mga tagasunod ni Kristo ng negatibo. Kasi kapag nagdeklara ng negatibo ito, naku, tuwang-tuwa ang demonyo, tatawanan tayo. Kaya 'di ba, sabi ko nga, kahit ka nawawalan, wag mo laging sasabihin na wala ka. Laging mayroon. Kasi sabi nga, kasi kapag sinabi mo na wala ka, lalo kang mawawalan. Amen? 'Di ba? Naalala niyo po, 'di ba? Na nagsabi tayo ay wala. Pero in fact, mayroon naman. O mawawalan ka. Alam nyo, na-experience nyo ba yung ganun? Kaya minsan, sa sarili lang natin, ako, mabuti pa, hindi na lang ako nagsabi ng wala. Diba? Kaya ganun po dapat tayo. Kailangan matayuan natin dahil doon sa kapangyarihan, sa authority na binigay sa atin ng Diyos, dapat na maging firm yung ating
pagtayo sa lahat ng mga patutuo natin, in boldly shares the gospel of Christ. Pag sinabing boldly, yung matapang tayo na ibahagi ang salita ng Diyos. Yan. Hindi yung bold na as in na maging bold kayo. Pag, sa literal kasi iba yung bold, di ba? Yung may kabastusan. Pero pag sinabing boldly shares the gospel of Christ, ibig sabihin may katapangan na hinahayag ang mabuting balita ni Kristo. Yung bang parang, kumbaga sa pangangaral, yung bang parang matapang siya, pero mildly, ay talagang nagkakaroon siya ng impact sa sarili natin, na tayo mismo na tumatayo. Minsan, alam niyo po ba, every time po na tumayo tayo, kapag sinabi mo, Lord, hindi ako ang magmi-ministry, kundi ikaw ang magmi-ministry para sa akin. Ganun po lagi tayo. Sa bawat pagtayo natin, kung gusto niyo na magkaroon kayo ng malalim na impact sa inyong audience, dapat lagi niyong i-acknowledge ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, kahit nasa paglalakad natin, Lord, let's go. Without you, we are nothing. So, laging ganyan. Alam niyo po ba, hindi lang naman din kayo nakakaranas na kayo ay kinakabahan every time natatayo kayo, di ba? So, ako naranasan ko din yan. Alam niyo po, sa bawat pagtatayo ko, naranasan ko rin yung kinakabahan ako. Pero like yung sinasabi, Lord, tara na. Ikaw, pangunahan mo po ako kasi pag ako lang, di ko ito kaya. So, lagi natin na paunahin ang Panginoon. Amen. We must be a positive influencer for Christ. So, dapat positibo tayo. Hindi tayo yung laging negatibo. Kasi, ano yung ituturo natin kapag tayo ay naging negatibo? We must be a positive influencer. Yan. The kingdom of God can also mean the rule of God. So, ibig sabihin, ang kaharian daw po ng Diyos ay pwede rin nating, pwede rin ito na nangangahulugan din ito na pinapamunuan ng Panginoon. Amen. It is not a physical kingdom. It doesn't have a palaces like earthly kingdoms. So, ibig sabihin, ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos ay ito din ay pinamumunuan din ng Diyos at hindi ito yung katulad ng kaharian na mayroong mga palasyo, mayroong yung mga bagay-bagay sa literal na makikita mo sa isang palasyo, di ba po? So, however, it involves God's rule over every person that believes in Him. Pero daw po, nandito daw po, na involve ang ating Panginoon. Siya yung namumuno sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Kanya. Kaya nga tayo, pag na kay Kristo tayo, kasama tayo, mayroon tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero kapag wala tayo kay Kristo, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Kapag tayo namumuhay sa kasalanan, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Yan, so, dahil tayo nasa ilalim tayo ng pamumuno ng Diyos, ibig sabihin, nandito tayo sa loob ng pamamahala ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Naunawaan po ba? Ayan. The Bible says that the kingdom of God is powerfully moving. God is doing something so that people of all ages from all places can know Him. So, ibig sabihin, ang Biblia po ay lagi po yun itong sinasabi na ang kaharian po ng Diyos ay talagang makapangyarihan talaga, gumagalaw. Amen po ba? Gumagalaw. Ang Panginoon ay gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay upang ang mga tao, lahat ng bata man, matanda man, o katamtaman man, ay talagang gumagalaw sa lahat ng dako para makakilala sa Kanya. Kung mapapansin niyo, 'di ba, lahat po ng bansa ay mayroon pong mananampalataya kay Kristo. Minsan po kasi kung magpo-focus po tayo sa social media, yung kalimitan sa ngayon, yung mga totoong pananampalataya ay hindi masyadong nababalita, nahahayag. Katulad na lang po sa bansa po ng Israel. Ang akala nila, yung bansang Israel ay puro mga hindi mananampalataya. Ang akala nila doon. Pero malaki po ang bahagi po ng mananampalataya sa bansang yun.
Kaya, ganun din po yan dito sa Pilipinas. Ang sabi nila, 15% lamang daw po ng tunay na pananampalataya mayroon ang bansang Pilipinas. Maniwala po ba kayo doon? Kasi gusto nilang i-enlighten yung mga tao na mas malaki pa rin yung porsyento ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Pero ang dami-dami na po, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po yan, ang dami po dyan na churches ng mga born again. Yan. Iba-ibang denomination, pero hindi po pwedeng sabihin na walang tunay na pananampalataya sila doon sa bawat lugar na yon. So mayroon po na mali po yung doktrina, hindi po katulad nung sa atin, at mayroon din naman ang katulad sa atin. Bible-centered naman. Kaya nga po, kapag po mayroon po kayong mga napapanood po social media, titingnan nyo po, evaluate nyo po yung nagmimensahe o yung mensahe kung sino ba yung itinataas nila. Kapag si Kristo ang itinataas, ay kapanalig natin yan. Pero kapag ang tao ang itinataas, ay hindi natin yung kapanalig. Huwag nyo nang ituloy yung maguguluhan lang kayo. Amen. May naunawaan po ba tayo? God through His people is moving in power so that people can know and believe in Jesus. So, totoo po yun. Ang ating Panginoon, ito ay gumagalaw sa pamagitan natin ng mga nakakilala sa Kanya, na mayroong kapangyarihan upang ang lahat ng tao ay makaalam o makakilala din sa ating Panginoong Hesukristo. Ginagamit tayo para sila man din ay makakilala sa ating Panginoon. So, bakit ba nakakilala si pastor? Kasi mayroong ginamit para sa kanya ang Diyos para siya makakilala. At ginamit naman siya para sa akin, para naman ako ay makakilala. So, God is moving powerfully. Kasi alam niyo po ba, kapag hindi natin in-acknowledge na makapangyarihan ang Diyos na gumagalaw, walang impact yan, hindi tayo mababago. Amen? Hello? Kaya alam niyo po ba, katulad po ng binabanggit ko po lalo sa mga messages po natin, mga nakaraan, ang isang mananampalataya kay Kristo, kapag matagal na po siya at hindi siya lumalago, ang katotohanan po niyan, meron siyang narinig, meron siyang naunawaan, hindi lang siya sumusunod. Amen? Totoo po yan, di ba? Sabi, salita ng Diyos yan sa Kawikaan 28:19, di ba? Naalala niyo po, sino nakalala nung mensahe natin nung Sunday? Amen? Nabuksan po ba kayo doon? So tayo po ba, are we agree that Christians should be the most influential people in the world? So kung tutuusin, agree daw po ba tayo na tayo mga mananampalataya ang pinaka-influencer o influential na mga tao sa buong mundo? Kung gagamitin lamang natin yung ating mga napapakinggan. Amen? Hello? So bakit? Bakit hindi? Di ba? Number 1, how will God accomplish His work? So, paano daw po ba ang Diyos? Ito na yung kung paano tayo maging positive na influencer for Christ. Number 1, how will God accomplish His work? Paano na-accomplish ng Panginoon yung kanyang mga gawa? Sabi diyan sa Sakaraya chapter 4, verse 6. Ayan. So, alam niyo po ba itong word na ito, lagi natin itong binabanggit. In fact, life verse na. Gawin niyo pong life verse yan. Tingnan niyo po yan sa Tagalog po, nandyan po. Sabi po sa 4:6, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Ang sabi diyan sa Tagalog, yan, sinabi sa akin ng anghel ang pinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Yan. So, kung yung mga success natin, hindi po natin yan makakamit kung sa sarili lang natin na lakas. Kaya 'di ba, sabi nga doon sa mga word natin diyan sa dingding, wag nating akalain ng lahat na mayroon tayo, kayamanan man yan ay pag-aari natin. Kasi maging yung tagumpay, hindi natin yan makakamit kung hindi sa pamamagitan ng lakas at tulong at habag ng Panginoon at sa kanyang espiritu. So si Lord talaga ang nagbibigay ng tagumpay. Amen. Hello.
Not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. So what is happening to the kingdom since the days of John the Baptist, who will lay hold of the kingdom? So ano daw po ba yung nangyayari sa kaharian ng Diyos? Simula pa nung si John the Baptist, di ba? Si John the Baptist, ipinakilala siya ng Panginoon na siya yung nangunguna doon boldly na magpahayag na, at, di ba, yung si Jesus Christ na sabi nga doon nung dinautismuhan siya, di ba? Siya yung tagapagligtas natin. So, sabi nga, nung una pa man, nagpakilala sa atin si John the Baptist. At yung mga tao na sila yung pinamahalaan para tayo ay makabahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 11:12 ng Matthew, "The kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it." Kung bakit daw po ang kaharian ng langit ay talagang naging advance ito sa pag-disciple para maging alagad ni Kristo. Dahil mayroong mga makapangyarihan na mga tao noong panahon na yon, kasama yung mga alagad, para ito ay pamahalaan. Amen. Many believers today do not realize that potentials they have in Christ. So, nung panahon na yon, kung bakit lumaganap yung mabuting balita ni Kristo, di ba maraming naligtas sa panahon pa ng mga alagad? Di ba po? Maraming naligtas. It is because daw po yung mga malalakas na tao noon, yung mga matatapang na mga alagad ni Kristo noon, sila yung namahala para magkaroon ng maraming mga kaluluwa na makakilala kay Kristo. Amen. So, sa ngayon po, marami po kasi mga mananampalataya, hindi nila nakikita yung mga potensyal na mayroon sila dahil kay Kristo. Ang alam lang kasi natin, uupo lang tayo, sisimba. Hindi nahulma sa ating kaisipan na tayo ay maging influencer. Tayo man din ay pwede tayong magbahagi ng salita ng Diyos. Wala pong problema doon po sa mga gumagawa. Amen po ba? Doon sa mga humayo, walang problema. Pero pag doon po sa hindi po nila alam na ganito pala yung buhay na ito na pala tayo. Kailangan pala natin na ibahagi kung ano yung napapakinggan natin. Kaya maraming mga manampalataya, hindi nila alam na mayroon silang potensyal. Bakit? Kasi alam lang nila, paghandaan yung araw ng linggo, si Simba makikinig ng mensahe. Amen? Yung parang regular lang silang attendees. Pero sabi nga po, every believer must be a leader. Yan, di ba? Kapag yun po yung goal natin, lahat po kayo na umuupo dyan paglinggo, matututo kayo na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kapag ginol natin yan lahat, na every believer must be a leader, yun po, kaya nga po, ang gustong matuto, magpaturo. Kasi alam mo, ay may potential pala ako na ganito. Parang gustong-gusto, parang naglulukso yung puso mo. Ay, gusto ko mabahaginan yung kapatid ko sa probinsya. Ngunit hindi ko alam kung paano magbahagi. O anong gagawin? Magpapaturo ka ngayon. Amen? Magpapaturo ka ngayon. Alam niyo po, mayroon po yung isang kapatid na, as in siya, hindi natin siya malimit na makita dito dahil nga sa kanilang profession. Pero, nagagamit niya, na-realize niya, na dahil nga po doon sa message po nung Sunday, sa ating pag-aaral, patungkol po sa pangitain, na yun na pala yung ginagawa niya na pala yun. Kaya nga, nakita ko yung post niya sa Facebook na, yung bunga ng kanyang umuwi kasi sila ng probinsya nung holiday. So, marami siyang pamilya na naabot. Doon niya lang na-realize na, ay, ito na pala, yung pangitain pala sa akin ng Panginoon, nagawa ko na pala. Ilang pamilya yung bunga ng kanya, lahat, magulang niya, sa bukid po yun. Nasa bukid sila nakatira. So, nakita ko lang doon sa niya, at sabi nga, lagi kasi yun, nag-uusap kami niya na lagi siya, malimit siya, sa akin, naka-PM. So, yun yung kanyang nangyari na ginawa niya at ng kanyang pamilya
pumupunta sila doon sa mga kamag-anak nila, inaabot nila kasi yun talaga. Kasi nung mga lately nilang bakasyon na ganun, wala silang nagawa na ganun. So nakita nila, ay nga pala yung kailangan, ganun na pala yung dapat na magawa. Kasi sayang nang uuwian mo yung pamilya mo, para, ano ba yung purpose ng pag-uwi mo? Para magkasama-sama kayo na mamasyal. Amen? Pag tayo na kay Kristo na dapat, pag nagbadalaw kayo sa pamilya nyo, wag na yung motibo nyo ay makabisita nga, makadalaw nga doon sa mga lugar na hindi ko narating nung ako ay nandoon. Wag po ganun ang motive natin. Alam niyo po ba, kapag ganun ang motive, sa totoo lang ako, natatakot ako pag ganun, ayaw ko magbiyahe. It must be kapag tayo uuwi sa mga probinsya natin, ang motibo natin, dalhin natin ang kaba ng tipan doon sa pamilya natin sa probinsya. Amen po? Yun po dapat yung maging motibo natin. Ayan. So, maraming mga mananampalataya na talagang hindi nila nakikita. May potential pala sila. Alam niyo po ba, sa panahon ngayon, kahit nahihiya ka, mawawalang hiya mo. Hindi ka nga nahihiya mag-post sa Facebook eh. Nagre-reels pa nga tayo, di ba? Amen. Kakarelate ba tayo? A lot have limited what God can do through them and fail to move in the power of God. So kalimitan daw po, limitado lamang kung ano yung paggalaw sa kanila ng Panginoon. At nabibigo sila na gumalaw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang limitado lang, attendis lang naman kasi ako sa church. Ibahin na po natin ngayon yung perspective nating kaisipan. Hindi ako attendis. Sabihin natin yan sa ating mga sarili. Hindi ako attendis. Dapat maging influencer ako. At gagamitin ko ito paano? Yung pag mayroon ka ng puso na parang lumulukso na gusto ko na makakilala din sa Panginoon yung aking hipag, yung aking biyenan. Hindi mo alam kung paano. 'Di ba? Ang susi. Kaya nga, magpaturo tayo para matuto tayo. Amen po ba? May natutunan po ba dun? Ayan. We must fully understand that God has empowered us by His Spirit to forcefully advance God's kingdom. So, dapat maunawaan po natin na ang Diyos ang nagpupuno sa atin. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, maging advance yung power natin sa kaharian ng Diyos. Amen? Lagi natin, minsan kasi hindi natin na ina-acknowledge na si Lord kasama natin. Amen? Hello? Hindi natin kailangan na magtawag pa ng ibang mga kapatiran, paano kaya ito? Kapag nandun ka na sa delikadong sitwasyon, paano kaya ito? Paano kaya gawin ito? Paano kaya patanggapin ito? Amen? Kaya alam niyo po ba, nung unang-una po na kami mini-mentor, nung kami din ay duman din po kami sa pagpapa-mentor, lahat po na sinasabi po ng mentor namin, as in talagang dinajot down ko yan. So kung paano ba magpatanggap? Kasi nag-umpisa din kami tinuruan din kami, paano ba magpatanggap? Yan, di ba? Kayo ganun din. Paano ba magpatanggap ng kaluluwa? Yan, so, siyempre at first, pag ikaw na yung magmi-ministry, parang kabadong-kabado ka na. O nga, natakot nga ako nun, parang napobya ako eh. Kasi unang tao na pinatanggap ko sa Panginoon ng umaga, kinagabihan na matay. Pero hindi ko pala alam, kumbaga sa grading period, sa literal, sa harapan ng Panginoon, putong ko pala yun. Kaya lang natakot ako, bakit namatay? Namalayan ko, sabi nila, patay na si tatay. Sabi ko, namatay. Parang sa isip-isip ko lang, ayaw ko na nga mag-pray. Kasi nga, first timer nga ako noon. Si tatay, wala nasa biyahe siguro siya noon. Meron siya nga, dati kasi noon, driver pa si tatay ng jeep. So, pag ganong mga siyempre kami, mga pa kami, hindi pa kami masyadong enlightened sa kung ano yung paano ba patanggapin. Si tatay lang noon kasi siya babad na babad siya lagi, babad na babad siya sa fasting kahit na nagababiyahe siya. So talagang siya. Kaya pag kami na lang noon, parang kabado, paano tayo mag-ministry nito? Lalo na kapag naiiwan kami sa simbahan. Pero ngayon po, wala na po yung ganun.
Yan. Kaya nga po, kapag nag-ministry, kung wala po si tatay, ayan, pag nandiyan naman ako, go tayo. Kaya nga, di ba, sa evangelism, di ba, nakakapag-go tayo. Kasi nandoon, naturuan tayo. Yun yung sinasabi ko na kapag gustong-gusto mong gumawa sa ubasan ng Panginoon, pero naiisip mo na paano at hindi mo kaya, magpaturo ka. At sabi nga, di ba, ang sabi, hindi natin ito makakaya, hindi tayo pagtatagumpayin ng Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya lagi natin acknowledge ang Espiritu ng Diyos. Minaunawaan po ba tayo? Ayan. Can we imagine an army of soldiers marching onto war? So, isang halimbawa po, yung mga sundalo. So, imaginein po natin yung mga army ng isang batalyon na army na nagmamarcha sila para sa isang digmaan. If each of the soldier is strong, it would make the whole army much stronger. Kapag daw yung matapang o malakas yung isa sa mga sundalong yun, lahat na mga kasama niya sa isang batalyon maging matapang din kasi mayroong tumatayong matapang. Amen po ba? Katulad din po yan sa spiritual. So, nakikita niyo po yung ating pong pagtuturo, binibigay ko sa inyo ng literal, tinatransfer natin ng spiritual to literal, para mas may naunawaan po kayo. Sa literal na lang po na pag-uusap, katulad po ng isang sundalo. Kapag sa isang batalyon na yan na sila'y naghahanda para sa isang digmaan, kapag yan mayroong isang matapang talaga para sumugo doon sa labanan, ang lahat po ay tatapang. Amen? Pero po, spiritually po speaking, lalo na po sa pamilya, kapag tayo laging pinagbibigyan natin ang ating mga pamilya, kinakaya-kaya tayo. Nawawala ang pagiging matapang natin sa spiritual. Amen? Kasi kayang-kaya. Alam niyo po, sino po ang lugi nito? Malulugi po ikaw na dapat ikaw ang mag-stand firm sa pamilya mo, kasama yung pamilya mo, damay-damay kayo. Amen? Hello? Kasi kaya nga, ito yung dapat natin na maintindihan. Kaya, kapag pinag-usapan ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, yung ating mga paglilingkod, dapat maging strong tayo. Alam niyo po ba, kung hindi po si pastor naging strong sa paglilingkod namin nung panahon na yun, ay hindi rin po ako maging strong sa ngayon. Amen? Kasi wala akong nakikitang pagiging strong niya eh. Amen? Hello? Hello? Kaya dapat, sa isa nating pamilya, dapat tayo yung tumatayo na strong. Hindi tayo lagi nagpapadala sa, pag pinagbigyan mo silang ngayon, sa susunod ay okay lang naman pala. Hindi, wag kasi yung sasabihin, ay okay lang naman kasi kina pastor eh. Walang problema yan sa amin, nakikita namin yung sitwasyon nyo. Pero sa harapan ng Panginoon, hindi kami ang magbebenepisyo kundi kayo. Amen po ba? Ayan, so mahina na nga yung pamilya mo, mahina ka pa rin. Ganon kayo pare-parehas. Amen po ba? Kailangan maging stronger ka. Makikita, katulad ng isang sundalo. Bakit? Kapag nakita kang strong ka sa pamilya mo, tinatayuan mo yung pananampalataya mo, susunod sila sa'yo. Ang pananampalataya po kasi sa isang pamilya ay hindi po nadadala sa emotion. Amen? Kasi pag lagi yung pinagbibigyan yung emotion, habang buhay kang emotional. Yan. Tapikin mo nga yung katabi mo, emotional ka ba? Sinagot ba kayo? Hello. Sabi dito, it would make the whole army much stronger. So sabi nga, di ba, sa isang batalyon ng mga sundalo, kapag isa lang dyan ang matapang, lahat na grupo sa batalyon na yan, tatapang silang lahat. Ganon din yan sa case ng kaharian ng Diyos. It is already a strong army of God. So, ibig sabihin tayo, paano ka makikita na ikaw ay strong army? Amen? Kasi we are all warriors. Amen po ba? Paano mo makikita sa sarili mo na warriors ka kung hindi mo na ipaglalaban ang Panginoon sa pamilya mo? You hear that? Yan, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, sa mga leaders, nakikita ko dati si Sister Mercy, sa Diyos ang kapurihan. Kasi talagang
Ngayon, lumago na rin siya. Matagal na po siya, una pa yan sa inyo. So, lumago na rin si Sister Mercy sa dami-dami din ng kanyang pinagdadaanan. Di ba? So, nakita ko doon yung kanyang pagpapatuloy sa kabila ng mga sitwasyon. Siyempre, hindi naman din lingid din sa amin na yung mga pinagdadaanan. Eh, siyempre, kami din, wala din naman kami na, literally, wala din kaming maibabahagi, kundi ang bahagi namin, kundi yung moral support sa panalangin. Kasi sabi nga, di ba, we are an army. Kasi nakikita ko natutuwa ako sa Lord kasi si Sister Mercy, yan, inabutan nyo na siya. Yan na maano na, talaga nga nandoon na. Kaya nahuhuli lang yan, naiiwan lang yan kapag may sakit at karamdaman. Pero alam niyo po ba, nung umpisa po niya ni Sister Mercy, lumalaban talaga yan. Halos hindi yan makatayo sa kanyang nararamdaman. Kaya, salamat sa Panginoon. So, sabi nga, we are a strong army of God. So, ipakilala mo sa pamilya mo na sundalo ka ng Diyos. Amen. Huwag kang pahina-hina, huwag ka laging emosyonal. Amen. Kasi ang emosyonal, sabi nga, di ba, pag emosyonal ka, walang mangyayari sa buhay mo. Lagi-lagi na. Pag pinagbibigyan mo lagi yung pamilya mo, nako, lagi-lagi susunod, lagi pipigilan ka na. Nandito ka pa nga simbahan, tatawagan ka na, iti-text ka na. Imbes na kaya din naman nila, hindi nila kakayanin. Kasi may inaasahan. Diba? May inaasahan kasi. Amen? It is already a strong army of God, then each believer must move in power in order to catch up with the kingdom as it is in advances. Yan. So, kailangan yung power natin. Maramdaman natin yun na mayroon tayong kapangyarihan. Akala mo lang wala. Amen? Alam niyo po ba, lahat po na benefits, hindi po benepisyo yan napupunta kina pastor o sa mga leader ninyo, kundi sa inyo mismo, sa pamilya nyo, kapag natuto po kayo na ipaglaban nyo ang pamilya nyo. Amen? Kapag pinaglaban nyo ang Panginoon sa pamilya nyo, ipaglalaban din kayo ng Panginoon. Lagi nyo yung tatandaan. Amen? Kaya lagi nating isa-isip na tayo may potensyal. Kaya dumidilim yung ating paningin, hindi natin nakikita yung ating mga kakayanan kasi nakapokus tayo doon sa kung ano yung sasabihin ng pamilya, kung ano yung sasabihin ng iba. Ay, dati hindi ka naman nagaganyan, wala ka naman bitbit na Biblia. Alam niyo po, sa totoo lang, ako nga, ngayon taas in talagang ramdam ko na ako ay hindi ako ina-acknowledge ng iba kong kapamilya. It's because of our profession. Pastor lang kasi. Yun ang sabi nila. Pastor lang daw kasi. So yan. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Sabi nga, ang pastor, siya yung pinaka-highest calling sa lahat ng mga calling. Ang pagpapastor, ang paglilingkod sa Panginoon, iyan yung pinakamagandang profession. Kasi yung profession natin sa literal, mapiperish yan lahat. Mawawala lahat yan. Pero yung profession natin sa kaharian ng Diyos, hindi yan mapiperish. Maliban na lang na tayo ay pauwiin ng Lord sa Kanya. Sa Kanya pa rin tayo. Yan, sila nagsasayahan sila. Nakita ko yung post ng mga kin ko na nagbakasyon sila sa probinsya in spite sa mga sitwasyon, in spite na hindi parang hirap madaanan yung daan papunta sa probinsya namin, pero nakita ko yung kanilang kasiyahan para akong nangingilabot. Kasi kung wala, pasalamat ako, nangilabot ako sa kanilang ginagawa at pasalamat ako sa Diyos na hindi na ako naging katulad sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon kasi sabi nga, lahat tayo ay may layunin ang Diyos. Ayan, so, ayan din yung sinasabi na, yun nga, may napakinggan, may unawaan, pero ayaw talagang sumunod. Mas sinusunod nila yung tawag ng laman. Yan. So, nakakalungkot na ito kami, para kami pinakalist na, para sa, pag nagsama-sama yung family, kami yung pinakamahina sa pamilya. Yan. So, ramdam ko yan. Kami yung pinakamahina. Kaya ang ginagawa ko, I will see to it na hindi kami magpanagpo. Hindi kami magpanagpo. So, sitwasyon, yung mga okasyon, ahead pa,
ahead pa, na ano na ako, gumagawa na kami ng way para kami makipagtipo na kasi buhay pa yung nanay ko. Kami na yung gumagawa ng paraan. At hindi na rin kami naging pabaya sa kung ano yung responsibilidad namin bilang anak sa magulang. So, yun lang yung nagagawa namin. Pagdating sa mga okasyon na sama-sama, ano na kami sa kanila, parang burado na. Parang as in na, alam nyo ba yung pakiramdam ng wala ka na sa bilang. Kahit na nandiyan ka, parang wala ka na. So, ganun ganun yung sitwasyon ko sa pamilya ko ngayon. Pero hindi ko pinagsisisihan kasi alam ko naman na ang katwiran ko ay nasa tama akong katwiran. Kasi pagdating naman ng panahon, si Lord talaga ang magja-judge sa lahat sa atin. Yan. Kaya lagi ako naka-look forward sa kung ano yung gagawin ng Panginoon sa pamilya, sa paglilingkod na ito, yung bunga ng paglilingkod na ito, yung direction, alam ko na tama. Amen. Kasi yun nga, lagi yung sabi, maraming kaibigan. So, lagi yung tatandaan, yung mga kaibigan natin sa literal, ngayon lang yan. Pagdating ng panahon, wala tayong ibang malalapitan at walang tutugon sa ating mga pangailangan, tutugon sa anumang mga sitwasyon natin, ang Panginoon lang. Kaya, kung naranasan nyo yan, naranasan ko yan unang-una. Mas biyaya ng Panginoon at una naming naranasan yun. Tinawag kami ng Panginoon na may tinatangkilik din, pero inalis lahat yun. Yun pala yung purpose niya. Kaya ngayon, hindi ko na pinag-isihan kung ano man kami ngayon. Masaya ako na may pamilya kami, kayo yung pamilya namin. Itakwil man ako ng pamilya ko, pamilya ng bawat isa sa amin ni tatay, andyan naman kayo. Amen? Amen. Hindi ako masaya na kumakain kasama sila. Mas masaya ako at hindi ako mapakain kapag hindi ko kayo kasama sa isang handaan. Ayan. Kaya, salamat sa Panginoon. Ganun kumbaga, na-reverse yung dati na ginagawa ko, na-reverse po yun. Nabaliktad ba? Kasi dati na hindi naman, dati nawaldas ako sa mga kaibigan ko. Pero ngayon, lagi kong tinitingnan, ano bang uri nung tao na pagtatamnan ko. Ganun ako. Lagi ako nakatingin doon sa pagtapa. So, sa paglalaanan ko, ito bang tao na ito, mayroon ba akong pag-asa na mapalapit kay Kristo? Kapag mayroon, go. Pero kapag wala, amen. Talagang inahandle ni Lord yung heart ko. Kaya salamat sa Panginoon na dapat lahat tayo, ganun yung ating yung heart ba natin. Kasi sabi nga, sa paglilingkod sa Lord, marami talaga tayong mga pagdadaanan. Amen. Number 3, na isang paraan para tayo maging positive na tag-impluensya. What should be our attitude when testifying about our Lord? Yan. Ano daw po ba yung nagiging attitude natin kapag tayo nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoon? Kaya naman hindi sila naniniwala agad sa atin kasi minsan hindi tayo naging mabuting patotoo. Amen po ba? Sabi nga diyan 2 Timothy 1:8, so do not be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me, His prisoner, but join me in suffering for the gospel by the power of God. Si Paul itong nagsasabi dito. So wag daw po natin ikahiya kapag tayo pinapatutuo natin ang tungkol sa ating Panginoon. Or, ikahiya. Sabi nga, kung ikakahiya, si Paul kasi ang nagsasabi dito bilang, sabi nga, di ba, galing sa kulungan si Paul, kung ikakahiya din, sabi niya dun sa mga kasama niya. Sa halip ay makipag-isa kayo sa akin sa pagdurusa para sa pagbabahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Si Paul ang nagsabi nito sa kanyang mga kasamang alagad. So tayo man din, wag natin ikahiya yung ating patotoo patungkol kay Kristo. Lagi natin yan na itaas lagi natin ang ating Panginoon. Kasi sabi nga, kapag hindi natin nagawang itaas ang Panginoon sa buhay natin, hindi tayo papaniwalaan na tayo ay na kay Kristo. Amen po ba? If we are a soldier out to win a war, what kind of army do we want to be in? Yan. Kung halimbawa, sabi dito, kung tayo daw ay katulad daw ng isang sundalo na nasa labas at gustong ipanalo ang laban.
Ano daw po bang uri ng sundalo na gusto natin? Siyempre, yung sundalo na matapang. Hindi yung sundalong emosyonal. Amen po ba? Hello! Can we say that the believers are also soldiers of God's army? Masasabi daw po ba natin na tayo bilang mga believers, bilang mga leader, ay masasabi din natin na tayo ay mga sundalo ng Diyos? Ayan, kapag matapang ka at stand firm ka. The believers or the people of God's kingdom have been compared to many things so that they would understand their power and potentials. So alam niyo po ba, kung bakit mayroong mga talinghaga? Nadaanan niyo na po ba yung mga talinghaga? Marami pong talinghaga dito sa Bagong Tipan. Alam niyo po ba yung purpose kung bakit po maraming mga talinghaga at ikinukumpara tayo sa mga talinghagang yan? Hindi po yan dyan na isulat para lamang mapuno yung itong Biblia. Lahat po yan, kung bakit po yan dyan na itala, para po tayo maikumpara sa maraming bagay upang maunawaan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin at yung ating mga kakayanan, yung ating mga potentials. So, naniwala ba kayo na lahat tayo may potentials? Amen. We are compared to us as a salt and light. So, una, dun sa talinghaga, sa Matthew 5:13, kinumpara tayo sa asin at ilaw. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men. So, sabi nga dito, kung tayo ay ikinumpara sa isang asin. Yan. Asin tayo sa sanlibutan. Pero ang asin, kapag ito'y nawalaan na ng alat, amen. Paano pa ba daw maibabalik yung alat nito? Amen. So, tingnan niyo kung mayroon ka yung time na ibukas yung Bible, Matthew 5:13. Hindi ko na po yan bubuksan para po tayo dire-diretso. Pero sabi po diyan, kapag ang alat ng asin mawala, paano pa kaya ito mapapaalat uli? It is no longer good for anything. So, wala nang selby. Maliban na lang na ito ay itapon na lang at apak-apakan na lang ng tao. Amen. So, ganun ang nangyayari sa kung bakit tayo inhalin tulad sa asin. Bakit? Ang salt ay may kapangyarihan itong mag-impluensya. Ang asin, may kapangyarihan itong magpasarap ng ating mga dishes. Di ba? Mga ulam. Tayo bilang asin, mayroon tayong kapangyarihan na mag-impluensya sa ating mga kaibigan para sila din ay madala natin sa ating Panginoon. Amen. Pero kapag hindi tayo nakakitaan ng mga positibong pagbabago mula kay Kristo, hinding-hindi tayo maging influencer ng ating mga kaibigan. Sa halip, bubulihin pa tayo. Yan ba yung na kay Kristo? Nag-iinom pa? Lahat na bisyo nandyan pa sa Kanya. Amen? If you want to be a salt, to be compared to a salt, tayuan mo yung pagiging asin mo. Huwag mong hayaan na mawala yung lasa ng pagiging asin mo. Amen po ba? Dahil kung hindi, ikaw ay, sabi nga, wala ka ng lasa, itapon ka na lang, o kaya, apak-apakan ka na lang. Wala ka naman ng lasa, no? Hindi ka naman modelo. Hindi ka naman ka-influence siyang tao. 'Di ba? Kaya mayroon ba kayo nakikita na ganun? Parang ang sakit noon sa isang marinig mo sa mahal mo sa buhay na hindi siya kapupulutang aral. Matapang lang siya na magturo kapag literal na payo. Pero kapag spiritual na payo, wala siyang alam. Amen po ba? Sabi sa 14, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Ibig sabihin, ikaw yung ilaw. Amen? Bilang ilaw, talaga nga, di ba ang ilaw, sabi nga, ang ilaw, kahit ilagay mo yan dyan sa ilalim, mayroon pa rin natatanglawan. Kahit nailagay mo yan doon sa mataas na bahagi, ilaw, nasa bahagi, di ba lahat tayo natanglawan?
Kasi yan nga yung, kapag ganyan ka na mananampalataya, marami kang kaibigan sa literal o sa sanlibutan kapag ginamit mo yan sa espiritual at totoo kang nagpabago sa Panginoon sa buhay mo. Magiging katulad ka ng ilaw. Amen. Maraming magkakagusto sa iyo. Maraming magtitiwala. Ay, ako magbabago na rin ako. Gusto ko maging katulad na rin mo. Sasabihin, ay, gusto ko maging katulad din ako ni James. Maraming natatanglawan sa pagiging Kristiyano niya. Amen ba? Hello? Yan. O, sabi dito, an amount of salt added to the dish will affect its taste. So, ibig sabihin, yung quantity ng asin na ilalagay natin sa ating mga ulam na mag-iepekto yun sa lasa. Ganon din tayo sa espiritual. Amen? Kung paano na yung ating buhay paging modelo sa kanila. Sabi nga, 'di ba, kapag ikay nakagawa ng isang bagay na hindi nalulugod yung mga kaibigan mo, sa 100 ginawa mong mabuti, mapiperish lahat 'yun, mawawala lahat 'yun dahil lang doon sa isang bagay na negatibo na nakita sa iyo. Amen. Ganun talaga, ganun 'yun. Katulad tayo na katulad din 'yan sa asin, na kapag ito nakadepende yung lasa sa kung paano kadami yung asin na ilalagay natin sa ating mga ulam. Ganun din tayo sa mga kaibigan natin. The more na dumadami yung influensya natin sa mga tao, the more din na marami din na mahahikayat papunta sa Panginoon. Kapag tayo nagkamali, lahat na yan na influensyan mo, magtutulog-tulog, magkikwento-kwentuhan yan. Sige na nga, wag na nga natin pansinin. Hindi naman siya magandang modelo. O, di ba? O, na-set apart ka na. So, ganun po yun. May naunawaan po ba tayo? Sabi nga, should influence other people, sabi dito, as salt we lives by living godly lives. So, bilang asin, kailangan ang isang believer, isang mananampalataya, makikita sa kanya yung pagiging modelo niya sa pamamagitan ng pamumuhay niya ng pamumuhay na mabanal. Pamumuhay na banal. Yung hindi na, yung kumbaga, sabi nga, dating buhay natin hindi maganda, dapat iayos na natin. Maging godly na tayo. It should influence other people and slow down the moral decay of the society. So yan, so makaka-influence siya. Yung godly lives natin, yung godly living natin, kapag ipinakita natin yan sa ating mga kaibigan, makaka-influence siya tayo para mabawasan daw yung kumbaga, yung mga, sa isang syudad, yung mga pasaway doon sa, halimbawa, sa isang barangay, maraming mga pasaway dahil nga sa mayroong na-saturate yun ng pagtuturo ng salita ng Diyos, nababawasan yung mga pasaway. Amen po ba? Hello? As light placed in a dark space will light the whole area. So kapag bilang ilaw, kapag daw tayo inilagay sa madilim na lugar, ito ay magliliwanag yung mga areyang yun. So ibig sabihin, kapag dinala tayo ng Panginoon doon sa lugar na kung saan walang nakakilala sa Panginoon, sa pamagitan natin, liliwanag yung lugar na yun. Dahil tayo yung gagamitin ng Panginoon para maghatid ng mabuting balita ni Kristo. Amen po ba? Christians also have to live godly lives that will influence others. So yun talaga lagi yung pinapaalala. Bilang mga mananampalataya kay Kristo, we have to live godly. So, dapat mamuhay tayo ng naaayon sa pamumuhay na itinuturo ng banal na Espiritu at ni Kristo sa buhay natin. Amen. Through our godly living, we are helping others come to know God better. Yan, sa pamagitan ng ating buhay na binago, makakatulong din ito sa ibang tao para sila man din ay makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ngayon, bilang mga leader, ano ba yung insight natin sa buhay natin? Ano ba yung nakikita mo sa buhay mo? Kailangan bilang leader, we must be a leader of power. Pag sinabi, hindi ka yung nagli-leader-lideran lang, kasi leader ako sa church.
Minsan, ginagawin mong dahilan, ako kasi nasa church ako. Alam nyo po ba, yung mga ganong mga tao, sila yung hindi seryoso sa pagiging Kristiyano. Amen po ba? Sa pagiging taga-alagad ni Kristo. Pero sabi nga, as a leader, we must be a leader of power. Tayo yung mga tagapanguna na mayroong authority, mayroong kapangyarihan. As a leader, we are powerful. The Holy Spirit presence in our life has given us the power to live as a child of God. So sabi ko nga kanina, di ba, hindi natin kaya ito kung hindi sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya, kailangan meron tayong, makita sa atin yung authority. Yan. We must be moved in power as we represent before our friends and family and the rest of those who believe in God. Yan. We must be moved in power. Sa bawat pagkilos daw po natin, dapat makita na sa atin yung presensya ng Panginoon. Sa pamilya mo, kung ikaw mismo hindi ka nakakakitaan ng kapangyarihan ng Espiritu, wala sa iyo, hindi sa iyo dumadala ng Espiritu, lahat kayo down. As a leader that moves with the Spirit, dapat laging on time. Amen? Alam mo na may commitment ka, dapat tayuan mo yung commitment mo. Hello? Don't be late. Amen? Kasi pag hindi nakita ng pamilya mo na ganyan, mayroon kang commitment, tanghali na, tulog ka pa. Hello? Ako nga, hindi ko itinatas yung sarili ko sa Panginoon ako nagtitiwala at sa Panginoon ako nagpapasalamat. Alas 2, alas 3 ng madaling araw, lahat araw-araw yan, kahit na Sabado, yan ang gising ko. Hanggang linggo yan. Pag linggo, marami na kaming gumigising. Nandiyan si Beb, si Rose, si Jelly. Kaya si tatay, sa magdamag na yan, halos nasasabayan ko yan. Kaya yung time ng gising ko ng alas 3, siya patulog pa lang. Kasi alam ko may commitment ako Low. Kaya kung bakit naging strong din yung yung pag-rule namin ng pamilya namin, by the grace of God, it's because mayroon sa puso Alam mo may commitment ka, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa tao ka nag-commit, kundi sa Diyos. Amen. Lahat yan. Yung maisip mo na lang na, ay may gawain kinabukasan, dapat maaga. Amen. Dapat maaga. Mayroong, halimbawa, kayo, di ba? Di ba? Kayo as a leader, you must be a leader of power. Alam niya ng mahal nyo sa buhay na kayo, sa araw na ito, mayroon kayong commitment. Sa araw ng Biyernes, mayroon kayong prayer. So dahil ikaw na leader ka, alam mo na Biyernes, mayroon kang commitment sa simbahan na kung nasaan ka, maghanda ka ng maaga. Amen. Hindi yung alas 7 na, nakahiga ka pa, nakacycling ka pa. Hello? Alam niyo po ba, ako alas 5 pa lang, ang bihis ko buong maghapon na yan, lagi akong paalis lagi. Ang bihis ko laging ready to go. Amen? Kahit na ako may nararamdaman, kahit hindi ako makabangon, pero ang bihis ko ready to go. Bakit? I always ready. Kasi may karamdaman ka kapag kahit na may sakit ka bilang lingkod ng Diyos, kapag ikay pinatawag at ipag-pray, magbibihis ka pa ba? Hindi na. I'm ready to go. Lagi na ako, nakapantalon na ako niyan. Si Beb, pag naglabayan sa amin sa buong isang linggo por mga pantalon ko, pero ako na hindi ako nagpapalaban ng araw-araw sa pantalon ko. Ayaw ko ng ganun. Di ba? Kapag kayo mayroong commitment, maaga pa ipaghanda nyo na. Huwag niyong gawing rason, kasi wala kasi akong pagkain na hahandain. Pwede ba yun? Manalangin ka sa Panginoon, magpapadala ang Diyos ng isang anghel para ma-provide yung pangailangan mo para ikaw makaalis. Totoo hindi? Kaya ka kinakaya-kaya ng pamilya mo kasi ikaw mismo, ang hina mo May commitment ka. Pag sinabi, hindi na ako pupunta kasi masama ang katawan ko Lalong sasama ang pakiramdam mo, may nangyari ba sa buong maghapon na hindi mo ikinilos? Di ba, Sister Mercy?
Kapag ikaw mayroong nararamdaman sa katawan mo at mayroong kang commitment sa Panginoon, pag hindi mo ginalaw yan, lumipas yung bumaghapon, hindi mo natayuan yung commitment mo sa Panginoon, ikaw nandun lang nakabulagta ka maghapon. Lumakas ka ba? Hindi lalo kang mahina. Noon makikita ng pamilya mo, lupaypay ka, mahina ka, kaya bubulihin ka nila. Amen po ba? Nakaka-relate ba tayo? Bubulihin ka nila. Akala ko ba buhay ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Minsan nagiging nakakaramay pa yung nadadamay pa yung ministry. Lingkod ka kasi ng lingkod. Ano ba naman ang paglilingkod? Ikaw yung nakipagtipan sa Diyos. Ikaw tayo nakipagtipan sa Diyos. Lahat na pangailangan natin si Lord ang mag-supply. Yung lakas natin una sa lahat. Lingkod tayo ng Panginoon eh. 'Di ba? Lingkod tayo ng Panginoon. Sabi nga sabi doon sa pag-aaral natin, di ba, ni Nehemiah? Lingkod ako ng Diyos, siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ang Diyos ko ay Diyos ng kalangitan at siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Hindi niya ako bibiguin. Hello? Kapag sa araw-araw, lagi kang mayroon pinamumuhayan na salita ng Diyos, nandyan ka na naman, demonyo ka, satanas ka, lilinlangin mo na naman ako, hindi mo naman ako papaalisin ngayon, gagamitin mo naman ang pamilya ko para manghina at kailangan yung lakas ko. Yung lakas na yan, kapag inalis sa'yo ng Panginoon, ikaw at ang pamilya mo, mawawala ng lakas. Lahat kayo walang lakas. Kaya yung blessing, napakabagal para idaloy sa atin. Amen? Alam niyo po ba, ang pagpapala, nakadepende yan sa puso natin. Kapag totoo ka sa sinumpaan mong panata sa Diyos, maglilingkod ka no matter what happened. Wala ka man o mayroon ka man, may sakit ka man o karamdaman, maglilingkod ka. Ito naman ngayon, paano kung hindi ko kaya? Ikaw ang nakakaalam noon. Kung talagang inuudyukan ka ng Panginoon, lumakad ka, anak. Yung mga patutuo natin, babantayan natin. Sa bawat patutuo natin, doon tayo ititis ng demonyo. Amen? Sa bawat tagumpay na pinaparana sa atin ng Diyos, wag agad-agad tayo nagiging masaya. Kasi mayroong pang mas higit na pagsubok tayong pagdadaanan. Ganun eh. Pero alam nyo ba na si Lord din ang nagpapahintulot sa demonyo para itis tayo. Kaya sa bawat buka ng ating mga bibig, bantayan natin yung ating mga patutuo. Amen po? Kasi hindi pa tapos. Yung ministry ng Panginoon na pinagtagumpayan niya doon sa krus, nasa atin ngayon. Sabi ni Lord, it is finished. Pero tayo yung nagpapatuloy ng kanyang ministeryo. Paano natin yun magagawa? Binigyan niya tayo ng kapangyarihan, yung Espiritu ng Diyos. Kasi kung walang Espiritu sa atin ng Panginoon, lagi tayong mahina. Kaya naman, hindi nagaano ang Espiritu sa atin ng Panginoon. Hindi ka nga nagde-devotion eh. Hindi ka nga nagde-devotion eh. Hindi po sapat yung, ito kasi yung ibinigay sa akin ng Lord ngayong araw na ito. Wag lang tayo pag araw ng Biyernes mayroong pinapakita na mensahe ang Diyos. Araw-araw nagmimensahe ang Panginoon. Kung ikaw laging ginagamit ng Diyos, kaya nga, pag ikaw laging nakababad sa gawain ng Panginoon, sa fellowship, talagang lalakas ka. Oras-oras mayroong revelasyon sa iyo ang Panginoon, marami kang magagawa. Hindi mo pinagsabihin, paano kaya ako tatayo bukas, wala akong mensahe. Ang ginagamit ng Diyos bilang leader, bilang tagapaglingkod sa Panginoon, always ready yan. Kipatayuin ka sa hindi ready ka. Amen po ba? Ready ka. Mayroon ka dapat na sasabihin. Hindi ka magsasalita sa sarili mo. Kundi sasabihin mo lang kung ano yung pinapasabi sa'yo ng Diyos. Hindi yung pagtayo mo lang, nakangiwi ka na, nagluluha ng mata mo, napaka-emosyonal mo naman. Hello? Are you there? Hindi na tayo mga bata. Kung papansinin nyo, ilang taon na kayo sa ministry. Kayo na yung nagpapalakas, hindi kayo na nakikitaan ng kahinaan. Amen po ba? Hello? Kami may sakit, kahit kami karamdaman, nakita nyo ba na nanghihina kami? Kanina dumating si Sister Ruby dito, umaga pa lang, alam niya na may lagnat pa ako. Pero nakita nyo ba, halata ba sa akin na nilalagnat ako? Hindi ko pinagbibigyan ng demonyo sa buhay ko.
Kumikilos ako. Amen? Mga sitwasyon natin, lalo tayo mga babae, mayroon tayong mga pinagdadaanan, may mga sitwasyon tayo na minsan hindi nararanasan ng mga kalalakihan. Pero alam niyo po ba, kapag isinuko mo yan sa Panginoon, si Lord ang mag-comfort sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Di ka niya bibiguin. Amen? Yung mga nararanasan nyo dati, yung mga patutuo nyo dati nararanasan nyo sa sarili nyo bilang mga babae, alam niyo po bang nararanasan ko yan ngayon? Pero never ko yan na ginagawang karir. Hindi ko kinakarir yan. Yung sinasabi nyo na binibleeding kayo, nagbibleeding din ako. Pero hindi ko yan kinakarir. Nilulukso ko yan. Pag nasa CR ako, nilulukso ko yan. Kahit na may lumabas yan ng malalaking lumulukso ako. Tinataboy ko ang demonyo. Hindi ko yan inaalagaan. Hindi ko yan tinatapik, uy, dito ko lang sa katawan ko para makapagpahinga ako. Para hindi ako para makita ng asawa ko na may sakit ako. Yes. Kinukonfide ko kay Pastor, ganito, ganyan din ako. Pero tapat ang Diyos. Amen po ba? Tapat ang Diyos. Makita nyo, ako, madilim pa. Naka-plus light lang ako, nadaan ako doon sa Block 60, papasok doon sa bahay namin. Mayroon lagi nakakapansin sa akin, ate, nandito ka na naman. Tapos uuwi kami, madilim na. Ngayon pa lang kayo uuwi. Ganun ako, kahit ako may trangkaso. Pero hindi ko talaga kinaya nung Monday. Hindi ako nakagalaw. Kaya hindi ako nakapaghatid sa mga anak namin. Tapos nung sumunod na araw, parang hindi ko pa kaya, pero pinilit ko na. Kasi sabi ko, lumalakad yung araw. Nang hinayang ako Miyerkules, parang nakakapanghinayang. Hindi naman lahat sa atin may sitwasyon na mahirap, di ba? Hindi naman lahat may sakit. Amen? Hindi naman lahat may sakit. Sayang naman, hindi masusundan yung pangitay na nakita natin nung linggo. Na dadalhin kayo sa Bisaya, dadalhin kayo sa Iloilo, dadalhin kayo sa lugar na kung saan gusto ng Diyos na pagdalhan sa inyo. Hindi pa kayo matututo agad. Amen po ba? Dapat matuto tayo. Bilang leader, we must be a leader of purpose. Dapat mayroong layunin yung buhay natin. Amen po ba? God desires that our life create a positive influence in others. Yun yung pagnanasa ng Diyos sa atin. Sa buhay natin na tayo ay makapaglikha ng positibong pagpasa ng dapat na matularan tayo ng kapwa natin. Yan yung layunin ng Panginoon. We must be a disciple maker. Amen. Hindi tayo yung nakatingga lang. Minsan, kaya ang bagal ng mga anak natin na matutos pagdating sa Panginoon kasi hindi natin sila mini-ministry. Hindi sapat kasi yung paalala. Minsan, nagkakaroon lang tayo ng matinding paalala kapag dumadaan sila lahat sa pagsubok, di ba? Totoo hindi. Dapat ngayon pa lang. Amen. Ngayon pa lang. Lahat na sitwasyon. Hindi lang kayo ang battle sa pamilya nyo. Battle din kami sa pamilya namin. Kung may pinagdadaanan kayo sa pamilya nyo, pinagdadaanan namin, matindi rin ang pinagdadaanan namin. Pero never namin na ginawa itong rason para hindi kami makapaglingkod sa Diyos. Never nakita nyo, never natin na itinigil ang gawain natin tuwing linggo. Dahil lang sa, paano hindi makapag-operate, itigil na lang natin. Amen? Sa bawat panalangin ng ating tatay, sinasabi lagi, Lord, ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Ikaw rin ang magbibigay sa amin ng tagumpay sa lahat na pangangailangan dito. Amen po. Napakabuti ng Diyos. Kaya minsan, nung mga time na, sabi nga, hindi naman porket pastor ka, hindi ka na makadama ng, na ganun yung faith mo. May isang beses nagsalita ko, Lord, kalooban mo ba talaga na dito mo dinala ang templo mo? Pero sabi ng Panginoon, anak,
Di naman ako nagpapabaya sa inyo eh. Lagi yan na may pakikipaglaban. Kaya nga, di ba, yung sundalo sa literal, mayroon lang talagang na laban, di ba? Tayo bilang sundalo ng Diyos, araw-araw nakikipaglaban tayo. Nakikipagbaka tayo, di ba? Minsan, unang-unang pinakipagbaka natin yung ating mga pisikal. Kung paano natin kasi kapag yung pisikal ang may problema, lahat may problema na yan. Kapag problema mo sa pisikal, di mo malaman kung paano kaya ito. Maglilingkod pa naman ako. Mabuti kung yan ang iisipin mo eh. Kung yung paglilingkod pa rin eh, hindi eh. Ang isip mo, hindi muna ako magmi-ministry eh. Kasi may problema ako sa physical ko. Hello? Alam niyo po ba, sobra po nga pasalamat po namin sa Lord. Kasi si tatay minsan physically unfit siya, hindi siya makapag-ministry. Pero kalooban ng Panginoon ako'y naturuan. Kasi kung hindi ako naturuan, baka, isarada muna natin si Sister Wilmang gawain. Wala muna tayong, makita nyo sa GC, wala muna tayong gawain ngayon na wala kasing pastor na tatayo. Alam niyo po ba, nung nagkasakit si tatay nung year 2014, iniyak ko yan sa Panginoon. Lord, paano ba yan may sakit ang pastor? Paano kaya yung gawain? By that time, yung gawain namin, doon sa kabila ng bahay nila Sister Jel, yata. Di ba, Jel? Kina Sister Inday. So, namang problema ko, paano tatayo? Pero alam niyo po ba, kahit po na ganito po ang sitwasyon din, yung si Nanay Sara. Kilala niyo ba si Nanay Sara? Isa din siya sa nagbigay sa akin ng, na talagang lumakas din ang loob ko, sinabi niya, Pastora, wag kang malungkot. Siguro nakita niya na malungkot ako. By that time, nag-aaral pa lang akong tumayo sa pulpito. Nag-aaral pa lang akong magmensahe. Sabi niya, Pastora, wag kang malungkot. Tutulungan ka ng Diyos, kakayanin mo yan. At saka gagaling pa si Pastor. Kaya kung bakit lagi kong tinatanong lagi si Nanay Sara kung nadadalaw niyo ba o ano, kasi yan lagi ang nag-ano sa akin. Yung time na parang akala ko na yung hindi ko kayang mag-ministry, wala pa kami noon ng mga leader na nauutusan na tumayo. Kaya sabi ni Nanay Sara sa akin, Pastora, huwag kang malungkot. Nakikita niya kasi na malungkot ako, nakaharap ako sa kanila. Kasi nakita niyo naman, imagine niyo yung bahay datin doon, di ba? Bahay din ninyo, ganon. Nandito ako sa unahan, nandyan kayo. Makita niyo yung ganon daming tao. Nakikita niya siguro na sa kabila nung pinipilit ko na maging masigla, pero nakikita yung kalungkutan sa akin. Inakbayan ako, Pastora, huwag kang malungkot. Kakayanin natin ito, nandyan si Lord. At saka gagaling agad yan si Pastor. Yun, simula noon, parang nandun yung, sabi ko, kailangan ko na, nagpursige na ako, kailangan ko nang matuto, kailangan ko nang mag-aral. Para habang nagpapagaling, nagpapalakas si tatay, nandyan, hindi matitigil ang ministry, tuloy-tuloy. Simula po noon, magpahanggang ngayon. Nung time na yun na nagkasakit si tatay na year 2014, magpahanggang ngayon. Ito na. Kaya binigyan ako ng katapangan ng Panginoon na mangaral. Kaya alam nyo, ang mga mahal natin sa buhay, kapag wala silang aasahan, matututo din yan tumayo. Kaya naman sila naging spoiled kasi nandyan ka lagi eh. Lahat na lang pangailangan, Tay, Nay, kahit na kayang-kaya namang abutin, ikaw pa ang paaabutin. Totoo hindi? Ganun. Mga anak namin, kapag binibaby namin, Mami, malaki na kami. Mami, malaki na ako. Ganun sila. Kumbaga, para gusto na rin nila na maging independent. Alam niyo ba nung time na, nung Lunes, na madaling araw, na talaga hindi ko kayang katawan ko. Alam niyo ba yung dalawang anak namin na hinahatid ko na madaling araw, sabi niya, hinatid ko pa sila noon. Tapos nakita nila yung sitwasyon ko nga na nahihirapan na ako. Kinabukasan, sabi niya, nag-usap yung magkapatid. Wag nyo na kaming ihatid bukas. Kaya na namin. Kaya alam niyo po ba, simula po noon, hanggang kaninang umaga po, hindi na po ako naghatid sa Langkiwa na madaling araw.
Kaya napunta kami doon sa bahay. Pero hindi na po ako madaling araw sabi nila, wag ka na rin gumising, matulog ka lang dyan. Hindi ko naman kaya, napabayaan sila. Kasi sanay ako na yun yung pag-alaga, yung may shampoo ba dyan, kung lahat. Diba? Kaya pag nakita ng mga anak natin na walang maaasahan, matututo din yan. Dati, pag tumunog na yung alarm namin, Mami, gising na, 3:00 na. Pero ngayon, Mami, wag ka naman na gumising, matulog ka pa. Pero sa nagpasalamat ako sa Panginoon. Hindi ako natutuwa dahil sa nagpasalamat ako sa Diyos kasi, di ba, na-realize nila na kaya na pala nila yun. Basta magbibigay lang ako sa kanilang pamasahe. Hindi ko pa talaga kaya, parang kanina. Paglabas nila, labas din ako. Sinisilip po sila, nandyan ako hanggang sa hindi ko na sila makita, di ba? Ang sakayin kasi doon sa Petron, na pilahan. Hanggang hindi ko na nakita yung likod ng dalawa namin na anak, saka lang ako pumasok. Parang hindi ko pa kasi kaya na kawalan silang ganun. Pero sabi ng mga anak ko, sige na May, wag na, matulog ka pa, isarado mo na ang gate, matulog ka na. Matututo. Kapag ganyan na, mayroon kang, kapag hindi mo na kaya naman naging spoiled sila kasi pinapakita mo kahit na kayang-kaya nila. Ikaw mismo ang gagawa. Kaya kinakaya ka tuloy nila. Nagsasuffer tuloy ikaw. Ikaw tuloy na napapagod sa lahat. Ikaw lahat. Meron, kayang-kaya naman. Amen po? Kaya dapat, din natin yung sarili natin. Kahit sa umpisa mahirap kasi kinasanayan mo na gawin sa kanila Minsan nga, nakakaalis pa ako dito na hindi ako nakakaalis na walang naiwan na ulam. Pero ngayon parang nasanay na rin. Kasi nasanay ko rin yung sarili ko na, yung pag-uwi ba nila, yung mag-isip ba sila kung ano yung kakainin nila, may kanin, pero walang ulam. Mag-isip ba sila na, ano kaya yung maging ulam? Natututo sila na magbukas sa rep, magtingin kung anong pwedeng ulamin, nakakain nila yung kahit hindi nila kinakain, nakakain nila. Kasi di ba, sabi ko nga sa inyo, kami malimit ang pagkain namin yan, mga leftover natin. So, natututo sila na kahit na ganun man yung pagkain, nakakain pa rin. Kasi inaano ko na rin yung puso ko, what if pala? Kung halimbawa, umalis kami ni tatay, lingguhan kami hindi uuwi. So, sanayan lang yan. Exercise mo lang yan. Dapat yung power, yung authority mo sa pamilya mo, gamitin mo. Kasi huwag kang magpapakita na lupay-pay ka lagi. Huwag mo lang ipapakita na kapag sinalitaan ka ng hindi maganda, iiyak ka na lang. Huwag mo ipapakita yun. Hindi mo na masabihin na matapang ka sa kanila, kundi ginagamit mo lang yung authority na mayroon si Lord na potential mo pala yun. Dapat magising na yung mindset natin. Ay, may authority pala ako. May potential pala ako. Hindi pala ako, porket ako ay naglilingkod sa Panginoon, mamaliitin. Kasi nagilingkod ka Kaya gaganyan, kahit nasa bahay, aalilaing ka. Hello? Nakaka-relate ba tayo? We must be a leader of purpose. Ang purpose sa atin ng Panginoon, hindi yung purpose na pagbibigyan natin yung pamilya natin kahit kaya nila, kundi purpose sa atin ng Lord, makakreate tayo ng isang positive na impluensya para magamit tayo para sa iba. Kung lagi kang lupay-pay, kung lagi kang emotional, paano ka maging kalakasan ng iba? Amen po? Totoo hindi. Our life's purpose is to glorify God. Our life should help others know God more. When others see how God changed our life, they will also know God is in their Savior. Kapag nakita daw sa atin ng iba, kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo ginawang matapang, ginawa tayong strong, malalaman din nila na ang Diyos pala, maging malapit din sila para maging tagapagligtas din nila. Amen? Hello? Nandyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Salamat sa Panginoon. Gamitin natin yung authority natin. Minsan, alam niyo po ba,
It so happen din naman na talagang kailangan din ng Panginoon kasi kahit na matagal na tayong nakakilala sa Panginoon, hindi pa rin natin nakikita yung tunay talagang purpose natin. Ang alam lang natin, pag araw ng linggo, handa tayo, sisimba tayo, upo tayo sa ating mga kinauupuan dyan, pero hindi natin alam, meron pala kayong kakayanan na dapat na makita para magamit nyo yan para sa iba. Amen? Hello? Alam nyo, nung may sakit nga si tatay, i-reveal ko nga, nung may sakit si tatay, parang madaling araw yun ng, parang Monday na yung kinabukasan. Sister Beb, nagkaroon siya ng dreams, nagkaroon daw siya ng pangitain na nagkulap si tatay 2 times. Alam niyo po, pag may sakit si tatay, hindi ko po yan tinutulugan. Kasi alam na alam ko yan, kapag may lagnat, tayo bilang kayo sa pamilya nyo, kapag ang kasama nyo sa sambahayan nyo nilalagnat, understood yan, may bacteria yan sa loob ng katawan. Yan po yung sintomas. Si tatay, paulit-ulit yung lagnat niya. Wala, di naman siya nagtatrabaho ng mabigat. Hindi ko nga siya pinagdadrive. Alam niyo po ba, kahapon, ngayon, pumunta yan ng Langkiwa. Nag-commute po kami. Di ko po siya pinagdadrive. Kasi alam ko na kapag nilalagnat yan, meron niya na bahagi sa physical niya na may diferensya, may bacteria. So, alaga lang sa pakain. Kapag may mga sakit ang inyong mga pamilya, hindi naman kailangan na masarap na pagkain eh. Basta, i-monitor nyo lang yung pagkain nila. Basta sa tamang oras, pakainin nyo sila. Kung mayroong dapat na inumin na gamot, painumin nyo sila. Amen? Ganun po, para yung bang, kasi pag sabihin mo, pag ikaw lang, hindi mo kaya. Pero Lord, bigyan mo ako ng karunungan, ano pa yung ipapainom kong gamot sa Kanya? So katulad kanina, galing ako sa taas. Bili ako ng gamot ng maintenance niya. Kasi lagi ko siyang monitor. Hanggat maaari, hindi naman sabi na ko, kasi walang pambiling prutas. Kahit na kaunti lang na prutas, bigyan nyo ng prutas yung mga mahal nyo sa buhay. Amen. Para nakakadagdag yan sa paglakas din ng immune system ng may sakit. Kaya, pag may sakit, alagaan nyo. Kasi kapag wala kay Kristo yung mga pamilya nyo na wala kay Kristo, makakatikim kayo ng negatibo. Amen. Alagaan nyo. Pero wag nyong ipagpapalit sila doon sa paglilingkod nyo. Kasi malaki ang kawalan sa inyo. Hindi kami ang mabibenepisyo kayo. Alam niyo po ba, kapag lagi tayong nabababad nasasaturate tayo ng salita ng Diyos, mas lalo tayong nagagamit ng Panginoon. Kapag hindi ka saturated ng word, hindi ka saturated ng fellowship, nahihiya kang magpagamit. Kasi hindi ka saturated eh. Amen ba? Hindi naman kailangan na magaling tayo. Hindi naman tayo nagpapagalingan eh. Pakita mo lang na tama ang buhay mo. Tama ang buhay mo, submissive ka, nagsasubmit ka lagi. Kasi yun yung kailangan ng Panginoon. Submissive ka nga, pero hindi ka naman nasunod. Dapat nasunod ka, submissive ka na, nasunod ka pa. Naalala nyo yung paangaral natin? Yung differences ng submission and obedience? Lahat na ating napapakinggan dito, matututo tayo, lalago tayo kapag napakinggan natin, naunawaan natin, sinusunod natin. Pero kung napapakinggan nyo, naunawaan nyo, hindi nyo sinusunod, hindi kayo lalago kasi hindi nyo isinasagawa. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon, nawa sa gabing ito, ay meron na naman tayong natutunan na aral. Ngayon, ang tanong, may mga notebook kayo, di ba? Nanay, hindi ko nasundan. Walang problema yan. Pwede ko naman kayong i-coach uli. Pag may time kayo, pag Friday, di ba? Nanay, ano nga po yung sumunod po doon sa tinatopic natin? Yung mga nalaps ko na hindi ko nasundan. Kasi alam niyo po ba, nung time po na nagpapamentor po kami, as in talagang nasanay ang kamay ko na mabilis magsulat. Kasi lahat na binubuka sa bibig ng mentor namin, sinusulat ko yan. Kaya sabi ko sa inyo, ang dami-dami ko dyan na tambak-tambak ang mga notebook ko na makakapal. Puro yan sa mentoring ko.
Kasi siguro kapag titingnan sa lahat ng mga nagpapamentor, ako yung pinakamaraming nasusulat. Minsan sabi nga nung kaibigan na asawa ng pastor, Sister, bakit ang dami mong sinulat? Kunti lang naman yung ating topic ah. Sabi ko, wala lang, mga revelasyon niya ng Lord. Laging maagap lang ako. Kasi kapag ang puso talaga na gusto mong matuto, magpaturo para makapagturo ka rin, gagawin mo yun kahit na mahirap. Amen? Sabi ko nga, wondering ako. Sabi ko, Lord, bakit nung panahon ng kabataan ko, nung ako'y nag-aaral, wala akong natututunan doon sa steno. Alam niyo yon? Pero sabi ko, bakit ngayon pag spiritual na pag-aaral, sabi nga nung panganay namin, Mami, ikaw lang gumawa nito. Sabi ko, si Lord. Pero yung steno, hindi ko maintindihan. Noon time na yun, walang cellphone, walang laptop, as in mano-mano. Sino dito yung panahon ko sa pag-aaral? Kaya nga po umatras ako ng accountancy. Kasi nga nahirapan ako, steno lamang po ang sa akin. Nagpaatras sa akin. Kaya salamat sa Panginoon kasi ngayon ni-reverse ni Lord yung mga wisdom natin. Kayo ba, yung karunungan nyo ba, may pagkakaiba na ba noon at ngayon? Yan. Salamat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.